Samantala mga kasama, hindi inaalis po ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na may iba pang kinuhang mga Pilipino ang China para mag-espiya para sa kanila. Ito ang inihayag ng Philippine Coast Guard matapos mahuli ang 3 Pinoy na umano'y mga nagkaugnayan sa Department of National Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard na umano'y nang espiya para sa China. Sa interview po ng DZXL News, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela, hindi imposibleng may kinuhang iba pang mga Pinoy ang China lalo't may kakayahan naman silang gawin ito. We're not discounting that possibility. Kaya na sinabi ko, may mga posibilidad, no, na hindi lamang ito ang mga personnel na convinced ng China na tumanggap ng bayad para magbigay ng mga leak information. Since this is a scheme na ginagawa ng Chinese government, at alam naman natin how financial incentive can motivate anybody to do this kind of illegal sharing of information, it is also very likely na meron pang mga iilan dyan. Paglilinaw naman ni Tariela na hindi miyembro ng Coast Guard ng isa sa mga nahuling espiya, ito niya isang civilian personnel na nakakuha ng kritikal na datos sa malapit niyang kaibigan na isang kawani ng Philippine Coast Guard. Matatandang kabilang sa mga nakalap na impormasyon ay ang schedule ng rotation at resupply mission sa West Philippine Sea. Kaugnay ito, sinabi naman ni Tariela na pinagting na ngayon ng seguridad sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon kaugnay ng mga operasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. At some point, there is a failure on our part to intensify our security monitoring and ensuring that there will be no leak information. No? The mere fact that the civilian personnel was able to extract intelligence regarding sa resupply mission natin, we are also partly to be blamed. No? Dahil kung na-manage naman natin na maayos yung informasyon na to, hindi ito maililik ng Coast Guard personnel sa kanya. Ang ating pong National Security Council is appealing to the members of Senate na patatagin ang ating mga batas, particularly for anti-espionage law. And the same thing with yung information malign operation ng Chinese government. Samantala, sa parte naman ng grupong Atin Ito Coalition, sinabing patuloy silang nakipugnayan sa mga mambabatas para palakasin pa ang mga batas na dumidepensa sa pangharas ng China at pang-espiya nila sa gobyerno. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating mga pro-West Philippine Sea legislators. Kasama po dyan yung West Philippine Sea Bloc sa Kongreso na pinangungunahan po ng Akbayan Party ay magtataguyod ng mga batas para palakasin lalo yung ating defense. Lalo na patungkol sa issue ng panghaharas ng China at pag-infiltrate sa ating gobyerno. At gayon din po, syempre, we will continue civilianizing the West Philippine Sea. May plano po tayong maglayag muli ngayong taon. We will announce our plans po later this week. So abangan po ng ating maraming salamat. Pilipino. Oo. Mga kasama, yan naman po si Atin Ito Coalition Co-Convener Rafaela David sa interview ng DZXL News.